Happy Father's Day sa mga katabayan. Nung nakita niyo ba yung picture natin doon? Miniature. Ang pupogi, ang cute, ano? Palakpakan naman natin yung Winnie, alam ko, Winnie sa nag-prepare yan kasi sa pangunguna ng kanilang presidente, si Sir Joy, David Sir Joy Pasunan. Okay, so, nakita niyo na ba? Okay. So, dapat lang po na maging happy tayo ngayon. Amen. Mga kalalakihan, hello. Masayang-masaya ba ang mga kalalakihan ngayon? Hallelujah, praise the Lord. Parang binigyan nyo ng katuwaan. Okay, so salamat po sa Panginoon. Ano? At ganyan pala yung mga mukha natin kapag ano, no? Mga minions. Okay. So yung isahin ko ngayong umaga ay yun po ang title, The Father Who Felt Everything Was Against Him. Siyempre hindi lamang po ito sa mga kalalakihan dahil meron po tayong mga kababaihan na hindi lamang po sila ina, kundi ama po sila ng kanilang tahanan dahil wala na po ang kanilang mister. Ano? Salamat Ate Dolor sa pagbati mo kanina. Ano? Si Ate Nelly, no? Ayun, sila po yung mga balo po natin. So sila po yung mga ina at ama, no, ng tahanan, no, dahil po sa pagkawala ng kanilang asawa, no. So sino pa ba? Meron pa ba ditong balo? Wala na, no. So, sino pa ba yung balo dito? Tumaas si Bobby, sabay labas. Hindi ka balo. May babalikan ka pa nga eh. Amen ba? May babalikan pa yan. Kaya huwag mo i-claim na balo ka. At naghihintay lang yun sa'yo. Ano? Naghihintay lang yun sa'yo at alam kong ikaw ay gagawa rin ang kaparaanan. Ano? Para bumalik, ano? So the Father who felt everything was against Him. Tayo muna sa daling, yung mukha tayo po'y manalangin. Father, we thank you, Lord, sa umagang ito for allowing us, Lord, to gather together in this place, in your sanctuary, to praise you, to glorify your name, and to celebrate, Lord, your Father's Day sa araw na ito. Salamat po sapagkat meron kaming dakilang Ama na nasa langit na siyang gumagabay at pumapatnubay sa amin. Isang Ama, dakilang Ama na hindi nagpabaya sa amin kailanman. Ikaw ay patuloy na kasubaybay at tinutugon mo ang lahat ng aming pangailangan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, kung meron man po kami dapat i-celebrate, ito po ay dahil ikaw ang naging Ama namin, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na buhay, totoo, at patuloy na kumikilos at nagtatrabaho para sa amin, sa iyong mga anak. Thank you, Lord, sa umagang ito, Panginoon, at sa amin pong pakikinig, Lord, ng iyong salita. Speak to us, Lord. You will be our speaker today. Ikaw po, Panginoon, ang mangusap sa amin, sa aming mga puso, O Diyos, at tulungan mo po kami na maunawaan namin ugal ang mga mensahe mo, Panginoon, na patuloy na magpapatibay ng aming pong pananampalataya at higit sa lahat mag-inspirasyon sa aming pong pagsunod sa iyo. Lord, may your words, message, Lord, this morning will continue to encourage us, Lord, at bilang Ama ng tahanan ay patuloy din po namin magampanan ng aming pong tungkulin, Lord, sa aming pong sariling pamilya at higit sa lahat, Panginoon, sa ministeryo pinagkatiwala mo sa amin. Lord, maraming salamat po. At sa iyo po namin, Lord, pinagkatiwala lahat ng ito sa oras na ito, Panginoon. Gawin mo tuntungan ang iyong kapanglingkod upang ikaw ang siyang mahinaas at maluwalhati sa aming kaliliman.
In Jesus' name we pray. Amen. The father who felt everything was against him. Marahil ay marami po sa ating mga tatay, ama ng tahanan na nagsasalita po ng ganito. Na tila ba pagka hindi umaayon ang takbo ng ating buhay ayon sa ating sariling kagustuhan, ay agad po tayong nanidismayan. At tayo po ay nagsasalita ng ganito, na parang ang lahat ng pangyayari ay laban sa akin. Naranasan niyo na po ba yan? Mga kalalakihan, ama ng tahanan. Lalo na kapag nag-apply ka ng trabaho, tapos hindi ka matanggap, may nangyaring masama sa pamilya. Mayroong nakakaranas ng broken relationship. Maaaring sasabitin po natin yung mga ganyang kataga na para bang tila ang mga pangyayari sa aking buhay ay hindi umaayon o laban sa akin. So ngayong umaga ay bigyan po natin diin ito pong mensahe na ito ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi lamang po ito para sa mga tatay, kundi maging sa mga ina, sa mga magulang. Dahil lahat po tayo ay nakakaranas ng ganito po mga iba't ibang pangyayari sa ating pong buhay na dumarating po sa punto na parang tila sinisisi natin ang ating Panginoon at maging yung mga nangyayari sa ating pong buhay. Atin pong muling buksan ito pong Bible natin dito sa Genesis chapter 42 verse 36 to 38. Paano nga ba dito sinabi ni Jacob, yun pong everything is against me. Sabi po dito sa talatang ito, their father Jacob said to them, you have deprived me of my children. Kausap po niya dito yung kanyang mga anak. Joseph is no more and Simeon is no more, and now you want to take Benjamin. Everything is against me. Then Reuben said to his father, you may put both of my sons to death if I do not bring him back to you. Entrust him to my care, and I will bring him back. But Jacob said, my son will not go down there with you. His brother is dead, and he is the only one left. If harm comes to him on the journey you are taking, you will bring my gray head down to the grave in sorrow. So dito po ay atin pong bigyan ng nadiin ito pong mensahe sa story of Jacob's life being a father, at kung ano po ang kinalaman nito sa atin bilang mga ama ng tahanan, ama o ina ng tahanan. Ito pong Genesis chapter 42 verse 36 to 38 ay makikita po natin dito yung kawalang pag-asa na sigaw ni Jacob. Okay? Nasabi niya, lahat ng mga bagay na ito ay laban sa akin. Ito po yung original na salita, sa King James Version. Sasaliksikin po natin ngayong umaga, ito po mensahe kung paano maaaring humantong sa kawalan ng pag-asa ang labis na kalungkutan at limitadong pananaw ng tao na inihahambing ang ating pananaliang pananaw o limitadong pananaw sa pangkalahatang plano ng Diyos. Ito po si Jacob ay mayroong 12 anak. Okay? 12 anak. Pero meron po siyang paborito. Ang kanya pong paborito ay si Joseph. Si Joseph at saka si Benjamin, sapagkat sila po ay, itong 2 anak na ito, ay anak ni Jacob kay Rachel, na kung saan ay minamahal niyang lubos. Okay?
si Rachel. Kasi si Leah po yung una niyang pinakasalan at hindi ngayon mahal. Ang talagang mahal niya ay si Rachel. Pero hindi po natin yan bibigyan ng diin kasi out of context po tayo. But ito po si Joseph. Dahil sa po ay paborito ng kanilang ama, no, na si Jacob, ay talagang kinaiinisan siya ng kanyang mga kapatid. Lalo na noong si Joseph po ay nagkaroon ng panaginip at ito'y kanyang sinabi sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kapatid sa harap ng kanilang ama. Ang sabi ni Joseph na darating ang panahon na kayo ay luluhod sa akin. At siyempre dahil yun ang kanila po narinig kay Joseph, bilang mga kapatid, natural sila po ay magagalit. Nagsiselos na nga sila dahil yung kanyang mga kapatid, dahil paborito siyang anak ng kanyang ama, yung kanya pang sinabi ay mas lalong nagpa-trigger ng kanilang galit hanggang sa dumating po ang pagkakataon na siya ay gustong patayin ng kanyang mga kapatid. Subalit, sa halip na siya po ay patayin, ay napagkasunduan ng kanyang mga kapatid na siya ibenta na lamang. Hanggang sa siya po ay nakarating doon sa Egypt o sa Ehipto. Subalit tingin sa kaalaman ni Jacob ay mas naging maganda pala ang buhay ni Joseph sapagkat nagustuhan siya ng hari ng Ehipto. Joseph had become second in command in Egypt. Siya po ang ikalawa o kanang kamay ng hari ng Ehipto. Ibig sabihin, lahat ng kanyang mga sasabihin ay dapat susundin ng buong Ehipsyo, ng mga Egyptians, sapagkat parang hari na rin ang tingin sa kanya. Sabi nga ng hari ng Ehipto, Joseph, yung trono ko na lamang ang hindi mo pakikialaman. Lahat ay pwede mong pakialaman. Lahat ay pupunta sa iyo. Lahat ng tao. At dumating po yung panahon na nagkaroon ng tagutom. Hindi lamang po sa Egypt, kundi sa maraming mga bansa. At ito si Jacob ay inutusan niya yung kanyang 10 anak na pumunta sa Egypt upang sila ay kumuha ng pagkain. At doon po ay, noong una po nilang kita si Joseph, hindi po nila ito nakilala. Dahil si Joseph po ang nandoon mismo para mag-distribute ng mga pagkain. Ngunit, kilala ni Joseph yung kanyang mga kapatid. Ano? Hindi niya makikalimutan yung ginawa ng kanyang mga kapatid. Pero mamaya po, meron po magandang pangyayari, no, sa kwento na ito. So dahil po sa nakilala po ni Joseph, itong kanyang mga kapatid, ay gumawa po si Joseph ng paraan para isa sa kanila ay maaaring maiwan sa mga magkapatid. At iyon po ay si Simeon. Si Simeon po ay iniwan doon si Egypt at doon po ikinulong. Kapalit po noon ay si Benjamin. No? Dahil yun po ang hinihingi yun po ang hihingiin, no, itong si Joseph para mapalaya ito po si Simeon. So, ito po si Jacob, nung nalaman niya na kailangan isama itong si Benjamin sa ikalawa nilang pagpunta para kumuha ng pagkain, ito po si Jacob ay nalungkot. He was lamented and he said, all these things are against me.
all these things are against me. Sabi niya nga, you have deprived me of my children. Joseph is no more and Simeon is no more. And then now you want to take Benjamin from me? Now church, bakit kaya binibigkas ni Jacob itong mga salita na tila kawalan ng pananampalataya sa Diyos? Bakit sinabi ni Jacob na ang lahat ay laban sa akin? Kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Why? Bakit yon ang kanyang binibigkas? Because Jacob was weary. Si Jacob po nung time na yon ay nagkaroon siya ng matinding kabigatan sa buhay. Bakit? Dahil po sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na anak na si Joseph. Si Joseph. Ibig sabihin, napakatagal na panahon na ito pong si Joseph ay wala sa kanya, subalit hindi niya po matanggap yung ganoon pong pangyayari bilang isang ama. Na mawala sa kanyang piling yung kanyang pinakamamahal na anak na si Joseph. Hanggang sa panahon po na yon, ito si Jacob po ay nangungulila pa rin. Dahil sa pag-aakalang si Joseph ay patay na. Pagkatapos itong si Simeon ay bihag pa ng Ehipto. At hanggang sa mga panahon na yun na hindi niya matanggap ang mga nangyari sa kanyang mga anak. Napakabigat ng kanyang pinagdaanan bilang isang ama. Ang matinding kalungkutan at takot ay madaling mauwi sa kamangmangan. Tama po ba? Ang matinding kalungkutan at takot ay madaling mauwi sa kamangmangan, padalos-dalos na bahayag at labis na pagdaramdam ng mga problema. Kaya si Jacob po ay nakalimutan yung kanyang mga nakaraang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Because Jacob had experienced God's love and faithfulness in the past years. Pero lahat po ng yon ay nakalimutan na. Now, ano nga ba yung mga pinaranas ng Diyos kay Jacob? He dreamed of a ladder to heaven. Sabi po ng Genesis chapter 28 verse 11 to 12, inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niya doon magpalipas ng gabi. Isang bato ang inuna niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing iyon, siya'y nanaginip at may nakita siyang hagdan na abot sa langit at mamanhig manaog doon ang mga anghel ng Diyos. Ito po yung mga panahon na ito, si Jacob po ay papunta po ng Mesopotamia. Dahil sa po ay tumakas sa kanyang mga magulang dahil naloko niya, na-deceive niya itong si Esau na kanyang kapatid. At dahil galit na galit yung kanyang kapatid na si Esau, ito pong si Jacob ay pupunta doon sa lugar, sa bayan ng kanyang mga magulang, sa Mesopotamia. Subalit inabot siya ng gabi sa kanyang paglalakbay at doon po ipinakita ng Diyos yung proteksyon ng Panginoon. Nasabi diyan na mamanhig manaog doon ang mga anghel ng Diyos. Ibig sabihin, nandoon yung proteksyon ng Diyos nagbabantay kay Jacob para hindi po siya mapahamak, para hindi po siya lapain ng mga wild animals at walang sino man nakakanti o papatay sa kanya. Nandoon yung proteksyon ng ating Panginoon. Second, na-experience niya, God promised Jacob's blessings to come. Sabi po sa Genesis chapter 28, 13 and 15, walang ano-ano'y nakita niya si Yahweh sa tabi niya, wika sa kanya, ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac.
ang lupain ito na iyong hinihingaan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Wow, praise the Lord. Yan po yung blessing na gustong ibigay ng Diyos. Ipinangako ng Diyos kay Jacob noong mga panahon na yan. Sa kanya mangyayari yun pong pangako niya kay Abraham. Kasi si Jacob po ay kasama sa patriarchs, no? Si Abraham, si Isaac, no? At si Jacob. At sabi pa dito, darami sila na parang alikabok sa lupa at lalaganap sila sa apat na sulok ng daigdig. Sa magitan mo at ng iyong lahi ay pagpapalain ang lahat ng bansa. What a promise from God. Tandaan mo, sabi dito, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupain ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Napakagandang pangako ng Diyos. At ang lahat po ng yan ay natupad. Nangyari. And Jacob met with angels at doon po ibinigay yung kanyang bagong pangalan na Israel. Si Jacob po ay nakipagbuno sa anghel ng Diyos. Hindi niya binitawan hanggang sa hindi ibigay yung kanyang pagpapala. So from Jacob to his new name, Israel. You know? Sa Genesis chapter 32. So, ano po ang ibig sabihin nito mga kapatid? Napakaraming pangako ng Diyos. Maraming blessing ang ipinagkaloob ng Diyos kay Jacob. Subalit, lahat ng iyon ay nakalimutan niya. Dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Dahil sa pagkadismayan niya sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Church, ang pagkapagod mula sa kalungkutan at mga problema ay maging sanhi ng paghina ng ating pananampalataya. Ngunit ang Diyos ay tapat. Amen. God is faithful. God is faithful. Malalaman po natin mamaya kung bakit faithful ang Panginoon. Kung bakit kahit sa kabila ng pagkalimot ni Jacob sa mga pagpapala ng Diyos, God is still faithful sa kanyang buhay. Maging sa atin. Ito ba? Remember this. Kapag ka nakatuon lamang tayo sa ating mga kalagayan o pinagdadaanan sa buhay, ang ating pananampalataya ay kadalasan, kadalasan na nababalo ng kawalan ng pag-asa. Pag doon lang tayo nakatingin, sa mga pinagdadaanan natin sa buhay, nababalot po tayo ng kawalan ng pag-asa. But remember, God is faithful. Amen? God is faithful. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Second, bakit pinipigkas ni Jacob yung walang pananampalataya na ito? Jacob was worried. Si Jacob po ay kanina weary, nabibigatan siyang lubos dahil hindi niya pa rin matanggap yung nangyari sa kanyang anak sa nakaraan at sa kasalukuyan, hindi niya matanggap. Ito pa. Kaya yung kanyang sinasabi ay parang wala siyang pananampalataya sa Diyos ay dahil siya po ay nag-aalala. Nababalisa. Sabi nga niya,
Si Joseph ay wala na, si Simeon ay wala na rin. Bihat doon sa Ehipto, pagkatapos itong si Benjamin ay tinitingnan niya pa na maaaring mawala sa kanya. He envisioned Benjamin being lost like his brothers. Maaaring mawala din itong si Benjamin. Yung si Benjamin po, kay Benjamin po nabaling yung favor, no? Ni Jacob, kasi nga wala na, patay na yung kanyang, akala niya patay na si Joseph. At yun ang hindi niya kayang tanggapin. Nag-aalala siya na baka mawala din ang kanyang anak, no, na si Benjamin. Kaya makikita po natin dito na ang pagkabalisa ay talagang sumisira sa kanyang puso at humihina ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil po sa kanyang anxiety. Dahil sa kanyang takot. Dahil sa kanyang pag-aalala. Minsan tayo po ay nag-trap tayo dahil po sa ating limitado lamang na kaalaman. Doon po tayo natatrap. Tayo po mga tao ay hinuhusgahan po natin ang mga nakikita lamang natin. Sabi ni Jacob, yung kanyang sigaw, lahat ng mga bagay na ito ay laban sa akin. Na ang kanyang sinasabi ay batay lamang sa kung ano ang nakikita niya sa kanyang physical na mga mata. Yun lamang ang kanyang nakikita. And same thing sa buhay po natin. Kapag tayo po ay nababalot ng mga alalahanin sa buhay, hinuhusgahan po natin yung mga nakikita natin base sa ating pong limitado na kaalaman. Nagiging sarado ang ating isip. Nagiging sarado ang ating puso sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Church, let's accept the fact na limitado po ang ating mga paningin. Amen? Limitado po ang ating paningin. Katulad po ni Jacob. Kung alam lamang ni Jacob na yung katotohanan na si Simeon ay ligtas at si Benjamin ay babalik at yung kanyang pinakamamahal na anak na si Joseph ay buhay at naghahanda na iligtas sa kanyang pamilya ang buong bansa, ay maaari siyang magalak sa halip na siya ay mawalan ng pag-asa. Amen? Ang problema, dahil limitado ang kanyang pananaw, ang kanyang paningin, hindi niya po yun nakita. Hindi niya yun nakita. Na maaaring babalik pa sa kanya ang lahat. Bihira nating makita ang kumpletong larawan kung paano inaayos ng Diyos sa likod ng mga eksena ng ating buhay o sa panahon ng pagsubok.
Hindi po natin yung nakita. Minsan bihira lang. At yun po ang hindi nakita ni Jacob. Kaya nung sabi niya, my son shall not go down there with you. Hindi ko pahihintulutan na sasama sa inyo ang aking anak na si Benja. Ang takot po at pananampalataya ay magkasalungan. Tama? Hello? Fear and faith are opposites. Takot at pananampalataya. Nadama po ni Jacob na ang Diyos ay laban sa kanya. Kaya ganoon ang nangyayari sa kanyang buhay. Yun ang pakiramdam niya. At dahil yung takot po ang nangibabaw sa kanya, naghahari sa kanya, fear keeps us from receiving God's best. Yun ang hindi niya po nakita. Hindi niya yun tinanggap sa kanyang sarili. Yung mga magagandang bagay o pinakamagagandang bagay sa buhay niya. Ganon din po sa ating mga kapatid. Kapag ang takot ang siyang nangingibabaw sa ating puso, sa ating buhay, dahil sa kawalan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon, maring hindi po natin matanggap yung the best na pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat yung takot mismo yung naghahadlang sa atin sa blessing na yun. Kaya hindi po natin kailanman matatanggap yung God's best or blessings from the Lord. But faith enables us to give our worries to Jesus. Yung ating mga nararanasan, yung mga alalahanin natin sa buhay, kapag meron tayong pananampalataya sa Diyos, lahat po ng yan ay ibinibigay natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Hello? Faith enables us to give our worries to Jesus. And that's ano sabi ni Apostol Pedro sa kanyang aklat? 1 Peter chapter 5 verse 7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya. Sabay-sabay po natin sabihin. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Sino ang nagmamalasakit sa atin? Ang Diyos. Si Lord mismo yung nagmamalasakit sa atin. Kaya ano pa ang ating hinihintay? Bakit kailangan pa natin na mabalisa, mag-alala sa mga nangyayari sa ating buhay? Kung meron pala tayong Diyos na pwede po natin pagdalhan ng lahat ng ating mga takot at lahat ng ating pagkabalisa. Merong Diyos na totoong nagmamalasakit sa atin. Diyos na kailanman ay hindi tayo iiwanan. Amen? Katulad po ng promise ng Diyos kay Jacob. Hindi kita iiwan, susubaybayan kita. Ganyan ang Diyos natin magmalasakit sa kanyang mga anak. So when we build our faith on God's Word, our fears start to death. At yung salita ng Diyos ang siyang magpapalakas sa atin. Mawawala ang anumang takot na meron po tayo. Dahil ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos, ang siyang nangingibabaw sa ating puso.
Kaya, sa pagkakataong iyon na sinabi ni Jacob, everything against me, Jacob was wrong. Sabihin ka natin, Jacob was wrong. Jacob was wrong. Bakit? Bakit mali siya? Bakit mali siya ng kanyang hinala? Bakit mali yung kanyang sinabi? Because God had been at work on Jacob's behalf. Hindi yun nalalaman ni Jacob. Hindi niya yun nakikita. Dahil ang mga bagay na ginagawa ng Diyos ay mas higit na maganda at the best kaysa sa inaasahan niya. Amen po ba? Una, bakit mali siya? Joseph. Why Jacob was wrong? Joseph was alive and thriving. Hindi niya alam na si Joseph pala, yung kanyang pinakapaboritong anak, ay buhay na buhay at naging second in command pa ng Ehipto. By sending Benjamin, Jacob would see Joseph again. Ibig sabihin, yung pag-aakala po ni Jacob na kapag si Benjamin ay dadalhin doon sa Ehipto, hindi na ito makakabalik sa kanya, pero lingid sa kanyang kaalaman na yung pagpapadala pala kay Benjamin doon sa Egypt, yun ang magiging dahilan para makita niya muli itong si Joseph. Hallelujah. Hindi niya rin alam na itong si Joseph, no, would provide food and home for Jacob's family. Si Jacob po, si Joseph po, ang siyang mamahala sa buong Ehipto at sa kanya po ang mga desisyon kung sino po ang kanya mga bibigyan ng pagkain at mga masaganang lupain. At yun po ang hindi nakita at hindi alam ni Jacob. At hindi niya rin alam, Jacob doesn't know that Joseph would care for Jacob in his old age. Hindi niya po nalaman, hindi niya nakita na si Joseph pala ang mag-aalaga sa kanya hanggang sa kanyang katandaan. O nga pala, tayo po ay nakikinalamhati daw sa nanay niya, Tito Lord. Na Sunday siya po ay ang kanya pong ina ay pumanaw. At napakaganda po ng alam po ninyo, yun po ang pinakamagandang nangyayari kapag kayong mga anak ng Diyos ay nagsasama-sama. Kahapon na pupunta si Ate Dolor dito. Si Teacher Joy, ikaw ba yung nagsabi na binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na makasama mo yung nanay mo? Bagamat nandoon man yung sakripisyo niya para alagaan yung kanyang nanay,
Pero pinatunayan ng Diyos sa kanya sa hanggang huling sandali ng buhay ng kanyang ina, ito ay kanyang naalagaan. Hindi po ba napakasarap sa ganong pakiramdam na mayroon tayong anak na pagdating ng ating katandaan ay mayroong mag-aalaga sa atin. Kami nga ni Mrs. Nag-iisip kami, sino kaya mag-aalaga sa amin? Nag-isa lang yung aming anak. Pero meron kami 3 apo. Kaya si Kenneth. Si Mark Kenneth. Hello mga magulang. Kayo po ba nag-iisip din na pag tumanda kaya ako, kanino kaya akong anak? O sino kaya ang anak ko na mag-aalaga sa akin? Si Dara Paz mag-hire daw ng caregiver. Di ba? Ayaw, wala na caregiver daw. Kasi, alam po ninyo yung nakakalungkot sa buhay ng isang tao. Yun bang tumanda tayo, tapos parang itapo na lang tayo doon sa yung sinasabing tahanang walang hagdan. Yan, gas mo. Iba yun pas ah. Pas iba yun. Tahanang walang hagdan. Tahanang walang hagdan. Sana yun. Yung mga pinagdadalhan ng mga matatanda. Diba? May nakita kasi akong isang orphanage ang pangalan tahanang walang hagdan. Tapos nakita ko, puro matatanda yung nasa loob. Kasi bakit? Hindi na makaakit ng hagdan yung matatanda. Di po ba? Tayo po mga magulang, nag-iisip po tayo ngayon pala, sino kaya sa mga anak ko ang mag-aalaga sa akin o sa amin pag tumanda kami? Kaya po yung prayer ko, sabi ko, Lord, tumanda man ako sa mundong ito. Bibigyan naman ako ng pagkakataon tumanda pa. Pero wag niyo naman, Lord, paabutin. Naalagaan ako ng aking anak o ng aking asawa na parang yung nakarate ka lang sa banig ng karamdaman. Na kahit dumi ay sa iyong magpupunas. Kaya sabi ko, Lord, tumanda man ako sa mundong ito, ibibigay mo sa aking mga taon. Pero huwag niyo pong pahintulutan na dumating sa punto na kailangan kong kargahin ang aking anak para pumunta ng banyo. Dahil bedridden. Yun po yung hindi nakita ni Jacob. Hindi niya nakita yung hinaharap that Joseph would care for him in his old age. Hindi niya nakita. Sa madaling salita, all things were against Jacob after all. Amen? Amen. Hindi po totoo yung sinabi ni Jacob na, Panginoon, parang iniwan mo ako. Panginoon, parang pinabayaan mo ako. Panginoon, parang kalaban kita. All things were against Jacob after all. Pagkatapos po ng lahat na nangyari. Ito po ang katotohanan, mga kapatid. Patungkol po sa divine providence. God is working in the shadows.
Ano po ang ibig sabihin? God is working in the shadows. Bagamat inaakala ni Jacob na nawala sa kanya ang lahat. Subalit, aktibong kumikilos ang Diyos. Iniingatan at iniligtas niya ang lahi ni Jacob mula sa pagtuto. Ang Diyos po ay kumikilos, gumagawa kahit sa ating pong mga nakaraan. Ikalawa, faith oversight. Napakahalaga po. Napiliin po natin ang magtiwala at sumampalataya sa mga pangako ng Diyos. Kahit tila madilim yung kasalukuyang mga pinagdadaanan natin sa buhay. Tingnan po natin ang mga pangyayari na sa kabila po ng mga nakikita natin ilimitado lamang ay mayroong makapangyarihang kamay ng Diyos na gumagalaw at kumikilos sa ating buhay. Para ipagkaloob niya sa atin, ipagkaloob ng Diyos yung ultimate provision. Makikita po natin dito na kung paano gumawa, itong si Joseph ay gumawa ng lihim na paglalaan para sa pisikal na kaligtasan ng kanyang pamilya. Ang Diyos ay naglaan para sa ating espiritual na kaligtasan at sukdulang pagliligtas sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Bakit ultimate provision? Dahil tayo po ay maliban sa ipinagkaloob ng Diyos ang ating pangangailangan, tayo po ay pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan at itinuring na tayo kanyang mga anak. Ultimate provision dahil si Kristo mismo ay namatay sa cross para sa ating lahat upang magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. So, mga kapatid, ito po ang hamon sa bawat isa sa atin. No? Ito ang hamon sa bawat isa sa atin. Huwag mong hahayaan ang kahirapan sa buhay ay maging dahilan upang mawalan ka ng pananampalataya at umiyak sa kawalan ng pag-asa. Amen? Huwag mong hayaan. Ulitin ko po. Huwag mong hayaan ang kahirapan sa buhay ay maging dahilan upang mawalan ka ng pananampalataya o umiyak sa kawalan ng pag-asa. At kapag nararamdaman mong napapaligiran ka ng kahirapan, tandaan mo, ang Diyos ang may akda ng kwento ng buhay mo. He is the author of your story. Kung hanggang ngayon ay dumaranas ka ng ganong mga kapighatian, kawalan ng pag-asa, tandaan mo, hindi pa tapos isulat ng Diyos ang kwento ng buhay mo. And lastly, panawagan upang tayo po ay kumilos. Anong dapat natin gawin? Magtiwala sa kanyang paglalaan ngayon.
Magtiwala sa Diyos sa kanyang mga inilaan sa buhay mo. Na nagpapahintulot sa iyong pananampalataya na maging angkla na nagpapaalala sa iyo na siya ay gumagawa ng lahat ng bagay para sa iyong ikabubuti. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po. Salamat po sa buhay ni Jacob. Bagamat puno man siya ng kabigatan sa mga nagaraan at sa kasalukuyang pangyayari ng kanyang buhay. Dagdag pa nito yung mga alalahanin niya, Panginoon, at nagdulot ng takot sa kanya. Na naging dahilan kung bakit sarado ang kanyang isip. Sa lahat ng mga pangako mo sa kanya. Naging dahilan kung bakit limitado ang kanyang paningin, ang kanyang pananaw. Dahil mas nangibabaw ang takot, yung anxiety, yung worry sa kanyang buhay. Subalit, pinatunayan mo, Panginoon, na hindi ka dapat namin sisisi sa mga nangyayari sa ating buhay. Pinatunayan mo, Panginoon, na hindi kami dapat magbaktol. Hindi kami dapat madismaya. Hindi dapat kami malungkot. Hindi na kami dapat matakot. Sapagkat ikaw ay totoong Diyos. At totoo ka sa iyong mga pangako, Panginoon. Minsan, Lord, nagkakamali kami ng mga inaakala. Dahil sa mga limitasyon namin sa buhay. Maging sa amin pong kakulangan at kawalan ng pananampalataya. Father God, we pray sa umagang ito. Nawa, Panginoon, anuman yung mga pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Dumadaan man kami sa kadiliman, kawalan ng pag-asa, kawalan ng pananampalataya sa mga sandaling ito. Father, we pray. Bigyan niyo po kami ng lakas upang harapin ito. At panghawakan ng mga pangako mo na mga salita mo ay totoo. Hindi ka nagbabago. Ikaw ay mabuti, tapat. Noon, ngayon at magpakailanman. Hindi mo kami iiwanan dahil patuloy mo kaming susubaybayan. Ito ang pangako mo sa amin, Panginoon. Meron kang inilaan ang pinaka-the best, Panginoon, para sa amin. Salamat po. Lahat ng ito sa iyo namin ipinagkakatiwala. We pray, Amen and Amen.